ba ay nalulumbay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po Sister Zon Kayanan, co-anchor po ni Father Pep Bakay sa programang Barkadahan kay Kristo. Isang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Yan. And today is November 10, Tuesday. And ayon po sa liturgical calendar natin, malapit nang mag-end. It is the 32nd week in Ordinary Time. Yan, 32nd Tuesday in Ordinary Time. At meron pong santo na kapiestahan niya ngayon, November 10, no po? Si Saint Leo the Great. Isa siyang Pope and Doctor of the Church. Mamaya pong second part, pag-usapan natin po kahit maiksi lang si Saint Leo. No, and of course, wala pa rin po ang main anchor natin, si Father Pep Bakay. Nasa Tagaytay pa rin po ang mga Pampanga clergy for their annual retreat and updating. Yan po. Pero of course, nandito naman po yung regular Tuesday girl natin. Na masipag, hindi siya nag-absent, talagang enjoy mag-host, no. Okay, si Sister Rose. Opo, good evening po, mabiyaya at pinagpalang gabi po sa ating lahat. Ito po si Sister Rose, ang inyong barkada sa Himpapawid. Ayan, kami lang po dalawa ni Tita So, wag po kayong aalis. At maganda po yung ating gospel ngayon tungkol sa trabahador. Yan. Tayo pong lahat, di ba, trabahador ng Panginoon? Oo, makaka-relate tayo. Opo. No? At hindi lang tayo, pati yung ordinary worker, Opo. employees, sa mga opisina, makaka-relate sila. Opo. Ayan. Okay, sige. Para sa mga texters natin. Sa smart number po natin, 0918-351-8282. Ulitin ko po, 0918-351-8282. At sa Globe naman po, 0917-363-3738. 0917-363-3738. At sa Sun naman po, 0923-231-4124. 0923-231-4124. Ayan po. Okay, at kung gusto niyo naman pong sumali sa Connect Ka Katekista program or SMS program ng mga catechists, i-type po ninyo yung name ninyo, space, school or address or parish, at dito po ninyo i-send 0927-891-0966. 0927-891-0966. Kung maging member po kayo nito, tatanggap po kayo ng mga Bible verses and religious messages every day from our Connect Ka Katekista program, at pwede rin po kayong mag-request ng prayers. Yan. Of course, kung gusto niyo naman pong manood ngayon sa internet, nasa live streaming po kami, www.ustream.tv. Then, search po ninyo yung Bright FM 91.9. Yung mga nakaraang episodes po namin, nasa Facebook naman. Facebook account name is Barkadahan kay Kristo, Pampanga. Thank you kay Sister Zon Basco at kay Ronnie Pascual for maintaining our SMS and Facebook accounts. Yan. At may babatiin po pala akong mga pare. No, of course, sa ordination anniversary po, naku, yung isang boss ko. Dalawa po yung boss kong pare, si Father Pep at si Father Jess. Yan. Ordination anniversary. Happy, hindi niya naririnig dahil nasa Tagaytay sila. Opo. Anyway, i-greet ko pa rin. Reverend Father Jesus B. Layug Jr. Ordination anniversary niya ngayong November 10. At may birthday naman po, Father Emil Dizon. Ay, birthday ni Amo. Happy birthday. Tsaka kay Father Jess po. Happy anniversary. Ilang years na po siya? Hindi ko alam. Yun, ginigreet na lang sila niyan sa Tagaytay. Although seryoso ngayon, ang second day nila, may
speaker sila ngayon, si Monsignor Jerry Santos. Ay, opo. Magaling oo, po yun. Oo, sa Manila. Siyang Executive Secretary ng ECHE, no? Catechesis and Religious Education. Opo. So, siya po ang speaker nila kanina. Kaya seryoso sila. Kaya hindi ko tinext si Among Jess. Ayokong maistorbo sila. Opo. Ayan. Pagdasal po natin ang Okay. kanilang retreat na Oo. sana maging successful. Okay po, hanggang bukas pa po sila. O sige, Sister Rose, umpisahan na natin yung gospel for today. Hindi masyadong mahaba pero napakaganda. Opo. Pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Lucas, chapter 17, verses 7 to 10. Kapag nanggagaling ang inyong alipin sa pag-aararo o papastol sa mga tupa sa bukid, inaanyayahan ba ninyo siya agad upang kumain? Hindi ba't ang sasabihin ninyo ay, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at pagsilbihan mo ako habang ako'y kumakain. Pagkakain ako, saka ka kumain. Pinasasalamatan ba ng amo ang kanyang alipin dahil sa sinunsunod siya nito? Ganon din naman kayo. Kapag nagawa ninyo ang lahat ng inuutos sa inyo, sasabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan. Tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Yan. Ganda ng gospel, Sister Rose, no? Opo. Lahat tayo na nadaanan natin ito bilang trabahador, no? Of course, una bilang trabahador sa mga kumpanya na Opo. pinagtrabahuhan natin, at ngayon naman bilang trabahador sa simbahan. No? Pero dito sa gospel, parang parable of the useless servants, no? Bakit kaya sila tinawag na useless servants? Kasi ginawa lang nila yung duty nila. Opo. Yun lang kung ano yung sinabi sa kanila, yun lang ang ginawa nila, no? At hindi sila dapat mag-expect ng mga rewards, so kaya special honors, no? Sa atin ngayon as evangelizers, no, ganun din, wag po tayong mag-expect ng mga rewards, ng mga honors, no? Kasi ginagawa natin ito, duty natin sa Panginoon, ang Opo. maglingkod sa Kanya, no? Following Jesus and service to others. Ito po duty natin. Sa trabaho naman, may sinasabi silang kung ano yung sinabi ng boss, yun lang ang gagawin mo. No, let's say kung janitor ka sa isang kumpanya, o sinabi niya, sige, eto, in charge ka, linisin mo yung office. No, pagkalinis sa office, wala nang gagawin, nakatanga na lang, no? Opo. Pero hindi ganun kasi ang isang empleyado. Kailangan may sinasabi silang yung go extra mile, no? Yung halimbawa may sinabi sila sa iyo, wag yung hanggang doon ka na lang kasi duty yun eh. Baka may magagawa ka pang iba. Opo. Na hindi sinabi sa iyo. Yung tinatawag nating initiative. No, alam mo yung mga Amerikano, kasi ilang years akong nagtrabaho sa kanila. Isa yun sa tinitingnan nila sa empleyado. Kapag nakita nilang may initiative ang empleyado, at nagugulat sila bakit tumutulong siya sa ibang department, kapag tapos na siya sa department niya, ang bilis ng promotion. Opo. Sa mga, yun na daanan ko kasi nung nasa Clark ako, mabilis ang promotion kapag nakikita nilang importante sa kanila yung initiative ng isang empleyado. So siguro po kung tayo man ay nagtatrabaho sa isang kumpanya, or maybe tayo man ay nagtatrabaho sa simbahan, napakaganda po yung hindi lang yung duty natin ang ginagawa natin, no? Kailangan na mag-go extra mile tayo, gawin pa natin yung kung ano pa yung dapat nating trabahuhin. Yun nga po, magkaroon tayo ng initiative. Opo. Amen.
Ako naman po, Tita Son, nang nakita ko dito, si Jesus po, klinaro niya kung ano yung dapat nating gawin. Kasi, yun, meron po tayong mga duties. Kamukha ko bilang isang ina. Bilang isang kapatid doon. Kapatid po, tapos bilang isang anak ng magulang ko. Dito po pinapakita ni Jesus na dapat gagampanin natin mabuti yung duty natin. And we are not expecting anything in return. Kasi dapat po nakaugat yung duty sinasabi niya yun dahil sa pagmamahal. Response po natin yun dahil sa minahal niya tayo ng una. Ayun. Kaya dapat po ayusin natin yung pagtatrabaho natin. Kamukha po ng sinabi niyo, we have to make it extra mile. Hindi lang kung ano yung sinabi, yun na lang ang gagawin mo. Na kuminsan po, pwede pa namang gawin pang iba. Lalo na kung sa company, kung alam mo yung gagawin mo, makakatulong sa kumpanya. So, di magiging ano po yun. Aside, magpo-prosper yung company, ikaw mismo, magiging productive ka po as a person. Di po ba? Tapos magiging maganda rin yung relasyon dahil sama-sama kayong nagtatrabaho ng maayos. Ayun po. So, yun po, no? Ngayon nga kasi ang gospel natin ngayon, parang tungkol sa duty, no? Ngayon po, sa panahon ngayon, parang sabi nga yung sense of duty, parang nababawasan na, no? Basta may mga empleyado kasing nagtrabaho sila, basta nakuha nila yung sweldo nila, tapos na, no? Walang care, walang pakialam. Basta ako, sumusweldo ako every 15th, every 30th. Pakialam ko kung anong nangyari dyan. Pakialam ko kung nasira yung makina. Hindi po. Opo. No? Kasi pag nagtatrabaho tayo, dapat aariin mong sa'yo yung kumpanyang pinagtatrabahuhan mo. I-own mo. Kasi pag ginaari mong sa'yo, ibig sabihin, you care. Halimbawa, may nasira. Talagang magke-care ka na paano mong kukumpunihin yun, paano mong gagawin yon para hindi na masira, ganon. Tsaka ano po, Tita, so parang ang pangit naman yung kaya ka nagtatrabaho, motivation mo is because of money. Sana extend mo pa doon na nag-e-enjoy ka rin. Gusto mo yung ginagawa mo dahil mayroong pagmamahal. Di ang sarap po, no, magiging magaan. Kesa yung dahil lang sa pera, tapos wala ka ng pakialam porket hindi mo na trabaho to, hindi mo na gagawin, di po ba? May mga empleyadong gano'n sa mga malalaking kumpanya, sa mga basta kung ano lang ang ginawa, ang job description, yun na lang. Of course, kung maaga kang natatapos sa trabaho mo, pwede naman kung saan yung yung madami. Noon kasi nagtatrabaho ko sa department store, may kanya-kanya kaming assignment na department. Kung nasa toys ka, doon ka, ayusin mo yon. Kung nasa hardware ka, hardware section, ayusin mo yon. Kung nasa yung cosmetics, ayusin mo yon. Pero may mga empleyadong kapag tapos na silang nag-ayos doon sa, let's say, sa cosmetics ka, tapos ka nang nag-ayos kaysa sa nakatanga ka doon, tutulungan mo yung katabi mong department, no? Ganon kami noon sa Clark. Kaya ang bibilis ng promotions ng mga empleyadong kasabay ko kasi nagtutulungan kami kung ano yung katabi mong department. Yun. At yung mga American bosses namin talagang nakikita nila yun. Kasi tsaka yung, di po ba, pag very good ka naman, pabayaan natin i-acknowledge tayo ng kung sino man yung kung saan po tayo nagtatrabaho. Hindi mo naman pwedeng itago yung magandang ginagawa. Oo. Sila, kompleto sila ng appreciation. May mga, appreciation letters, and then service awards, ganon. Excellence awards. Ang ganda kapag ganon ang kumpanya. Although, ang isang empleyado, hindi naman nag-a-ask. Hindi ka naman, pero kapag binigay ng kumpanya, of course, mamomotivate ng gustong magtrabaho yung mga empleyado. Kaya ang Panginoon po natin, deserve niya yung magandang trabaho natin, di po ba? Kasi ang dami natin blessing. Kumisan nga yung mga hindi mo hinihingi, yun po ang binibigay niya. Totoo yun.
ay dapat marami po tayong dahilan para maging masipag. Oo. Di po ba makipagtrabaho sa parokya? Marami po. Oo. Totoo yun. Kung minsan nga yung sunod-sunod na blessings, kung minsan nahihiya ka pa, Lord, bakit naman ang dami nitong mga blessings na binibigay mo? Talaga bang nagtrabaho ba ako ng gusto? Deserve ko ba to? Opo. No, 'di ba kung minsan tinatanong din natin ng ganyan no? So yun nga po dito sa gospel natin, wag daw tayong mag-expect ng mga rewards or special honors for having fulfilled what is simply called duty. Opo. Ayan. Po, At saka bilang disciples, di ba po ano natin talaga yun yun ang calling natin. Oo. Ituloy po natin yung iniwan trabaho ng Panginoon dito sa lupa. Oo. Di po ba? At saka dito sa gospel nga, ano ba yung tinatanong dito sa mga empleyado? Kung ano yung ine-expect sa kanila, no? Should be expected of someone who has accepted to serve the community. Kasi tinanggap mo yan Opo. Tinanggap, let's say for example, ilagay natin sa simbahan. Tinanggap mo bilang katekista. Ine-expect sa yung magturo ka. Opo. Kasi tinanggap mo Kasi kung hindi mo magagawang magturo, ba't mo tatanggapin? Lalo na kung mayroon kayong honorarium, kaya dapat magtrabaho mabuti po. Oo. Ang ano ko nga doon yung tinanggap mo yung trabahong yan. So, kung may honorarium ka, thanks. Kung Opo. wala, thanks. No? Kasi tinanggap mo So, yung ano ba yung ine-expect sa'yo, tinanggap mo bilang katekista, so ine-expect sa'yo magturo. Magtrabaho ng mabuti. Makita si Magtrabaho. Kristo sa'yo. Oo. Itong mga, yung nasa, natin nga, gospel, when they fulfill their service, yun nga, they should not seek special gratitude na para bang nag-perform sila ng extraordinary. Opo. Yun ang mahirap, yung iniisip mo, oy, extraordinary ang performance ko. Maganda rin po yung ginagawa mo to kasi masaya ka, nag-enjoy ka, hindi ka po nag-aantay ng acknowledgement, honor, reward. Kasi alam naman po ng Panginoon yung ginagawa natin, di po ba? Kung natin, sabi nga po ni Blessed Teresa of Calcutta, sabi niya we know only too well that what we are doing is nothing more than a drop in the ocean. So, yung ginagawa pala natin, wala sa katiting na ginawa ng Panginoon po sa atin, lalo na binigay niya po yung buhay niya. Di ba namatay siya sa cross dahil po sa pagmamahal niya sa atin. Kaya kung may binibigay tayo sa Kanya, is still nothing. Doon po natin makikita yung nothingness natin. No? At isa pa, dito sa gospel, nire-remind ng ating Panginoong Hesus ang mga tao, itong mga unworthy servants nga na, sila rin ay sinners, makasalanan din. Kagaya natin, kagaya ng ibang tao, no? Lahat tayo naman sinners, no? So, nire-remind sila ng Panginoon na bilang unworthy servants, sinners din sila. No? Okay. So, ang bilis ng oras, no? Mamaya sa pangalawang part siguro, pag-usapan natin ng konti ang isang worker, ang isang trabahador. Ano ba ang kailangan sa isang trabahador? And then, pag-usapan din natin si Saint Leo the Great. Opo. Yan, in the meantime po, makinig po muna tayo ng isang napakagandang awit. At mag-text lang po kayo, no? Hintayin po namin yung mga text nyo at isi-share po natin sa mga nakikinig ang mga messages nyo. Babasahin po namin. Sa mundong ito ay isang paglalakbay
lubos, pantay-pantay sa piling niya, at sa ligayang dulot niya. Huwag mangamba, tawagin siya. Sa wikan ay manalig ka, wala ka nang kailangan pa sa iyong paglalakbay, kundi ang kanyang pamamahal na inialay sa asin, na dapat ibigay sa kapwa natin, kaya't narito kami umaawit sa'yo, upang ipadama ang pag-ibig na ito, kundi ang kanyang pagmamahal na inialay sa atin, na dapat ibigay sa kapwa natin, kaya narito kami umaawit sa'yo. Upang ipadama dalisay na pag-ibig at kapangyarihan ng may Nagbabalik po ang programang Barkadahan kay Kristo. Kasama ko po sa booth ngayon si Sister Rose. Wala po si Father Pep, ang main anchor natin. Nasa recollection retreat po. Ayan. Kanina po tinatalakay namin yung, of course, yung gospel for today. Ano po? Na napakaganda kasi tungkol siya sa isang manggagawa na hindi lang manggagawa sa isang kumpanya, kung hindi manggagawa sa Panginoon, para sa Panginoon, manggagawa sa simbahan, para sa kapwa, at ito ay ganun din para sa Panginoon. Yan, siguro po makinig muna tayo sa mga text messages. Opo, meron po tayong text dito. Oo, pag-usapan yung susunod na topic. Opo. Sige, Sir Galing Rose. po kay 1613. Gandang gabi po. A servant is supposed to serve the person for whom he works. No thanks is owed the servant for what he is commanded. The servant is only fulfilling his role to servant. The same is true in our relationship with God. We are all servants to serve Him. He gave us enough faith to fulfill our obligations. As such, we cannot go beyond what is God expects. No special treatment as a reward for the service rendered. Walang tip, walang padulas na maasahan. Magandang gabi po. Ayan, salamat po. Okay, napakaganda po, no? Si, ano yan, yung regular texter natin? 1631. Okay. Opo, meron Sige pa pong po. isa dito. Thank Good you. evening, Father Pep and Sister Son.
Advance happy 16th priesthood anniversary to Among Berong on November 12. Congrats. Ayun po. Okay. Sige. Ayun, salamat po. Okay. Meron pa pong isa. Mm-mm. Good evening po sa inyo mga kapanalig. Pakibati po ang aking anak na si Andre Gabriel. Bondok of San Pablo, Libutad. Birthday po niya ngayon. Isa po siyang KBS dito sa amin, sa San Pablo, Libutad Chapel. Thank you po and God bless. From your daily listeners, Son Tagak of Holy Rosary Parish, Ayan. Pao. Ayan, Santo happy Tomas. birthday to you, Andre. Happy birthday. God bless Tayo you. ko yan, palaging nagte-text. Opo, ayun. Okay, sige. Ako muna dito sa isang cellphone. From 6408. Mapagpalang gabi mga sister. Ang sarap po talagang makinig sa inyo. Ang dami ko pong natutunan. Isinishare ko po sa iba ang natutunan ko sa programa nyo. At sabi ko din sa kanilang makinig sa inyo. Madami silang matutunan. Si Ann po ito. Salamat po. Thank you, Ayan, Ann. thank you, Ann. Na nakaka-inspire naman kapag nalalaman namin yung gano'n na at least may natutunan Kahit kayo po sa kami, amin. may natututunan. Oo. Meron pa dito, Tita sige. Son. Galing po kay 1127. Sabi niya, let us spend more time serving the Lord while our eyes can still see, our feet can still walk, our ears can still hear. Forget our worries and failure. Simply take time to say, Lord, thank you for I am healthy, I am strong, and I'm ready to serve you. Yan. Amen. Maraming salamat Okay. po. Thank you po. Ang ganda. Mm-mm. Okay, from 5698 naman. Sabi niya, Benging Diyos po, Tita Zon and Tita Rose, kasanting na po ning gospel ngene. Mm-mm. Magobra kang ema na yang kapalit, makanyan po ing ipayabot na po ning gospel. Ako po kapag may gobra ko po lauslob ko pong gagawan, ako po manayang kapalit kasi po balo ko ing gagawan ko para king ikaligaya ning Ginoo. Manyaman pong magobra kapag laus king lob mo ing gagawan mo. Maski minsan eda po yuyutos ka ko ing meto nga obra, gawan ko po taos king puso ko. Salamat po, Mix po ini. Wow, thank you, Okay, Mix. si Nako, Mix Tita ng Son, pwede Candaba. ako mag-comment doon sa sinabi ni Mix. Oo, sige. Alam nyo po, Mm-mm. eto revelation. Sige, sige. Di po ba volunteer catechist ako sa parish. May dumating lang sa akin yung chismis na yun. Sabi, ang tanga-tanga ko daw. Kasi po, nag-aral pa ako ng De La Salle University na religious education. And yet, sa public school ako nagtuturo. Wala naman sweldo. Sabi ko, di balin tanga ako sa mata ninyo. Hindi naman ako tanga sa mata ng Diyos. Oo nga, no? Opo, tinan mo, nagpapapagod siyang magturo dun. Yung mga batang tinuturuan niya, kung ano pa mga pinagsasasabi po. Pero ako natawa lang ako. Hindi naman po ako nagalit kasi alam ko masaya naman ako sa ginagawa ko. Oo. Ayun po. Buti nun. Okay, itong nagpapabate, 1674, sabi niya, good evening, Sister Son. Pakibati po ang mga pamangkin ko, sina Tricia, Gab, Gio, Jan, and Jeng. Hello! Okay, hello. Makinig kayo, ha? Oo, mga bata siguro ito kasi Opo. Jan, Jeng. Doble-doble yung mga Doble ang pangalan, alam mo mga na bata. Opo. Eh. Ayan, sige. Okay, so ituloy natin ng konti yung kanina na pag-usapan natin ang isang manggagawa, a worker, no? Parang ngayon parang Labor Day. Labor Day. Okay. May inipon akong 5. Actually, marami ito dapat. Kaya lang kulang ang oras, no? Ang isang manggagawa, someone who has determination to be of service, of course, to the company and to his boss, syempre. No, ayan. Kasi dapat determined kang magserbisyo. Opo. Hindi lang sa isang malaking kumpanya, kundi kahit tayo sa simbahan. Opo. Diba? And then, pangalawa, dedication. Ayan. Isang dedicated employee. Paano yun, Tita Son? Ano mo pa paano yung sa dedication? Paano po yun? Example. Ang dedication, ang iniisip kasi nung nagtatrabaho pa ako, bata pa sa Clark,
pagka dedicated ka sa trabaho, talagang gagawin mong tama ang trabaho mo, gagawin mong ano ba yon, yung taos-puso, Opo. dedicated kayo eh. Parang nandoon lagi yung enthusiasm. Oo. Mm. Yun, para sa akin, isang ano yun. Tsaka isa pa, yung hindi ka nag-e-expect ng ano eh, basta ginawa mo yung trabaho mo ng mabuti. You did your best. Opo. Kasi may mga trabahador na pabanjing-banjing lang, di ba? Sige, trabaho ko yan, gagawin ko, pero pabanjing-banjing Yung tamad po sila sa trabaho Oo. nila, no? Pero kapag ka dedicated ka, talagang yung buong puso mo nandoon Consistent sa ka trabaho. rin. Oo. Opo. Rain or shine, papasok ka. Oo. So, yun. And then, yung pangatlo, being able to deliver to do what is expected. Yun, kanina nasabi na natin yun. Opo. Talagang i-deliver mo, ito yung ine-expect sa'yo eh. Ako ngayon, gumagawa ako ng 5 financial report. Talagang pagbubutihin ko. Ano? Kahit na kung minsan hindi balanse, ay hindi ako titigil hanggat hindi balanse. Kahit 5. Maghahanap. Kung minsan nga 2 piso lang eh. Pagka talagang pagod na pagod ka na, saan kaya ang mali? Ang mahirap pa naman mo noon, mag-uumpisa ka sa una. Kung halimbawa, October, from October 1, uumpisan mo hanggang 1, 2, 3 hanggang 30. Opo. No? Kaya mahaba yon, matagal. Kung minsan talagang pagod na yung mata mo, saan kaya yung mali? Saan dito? Bakit hindi balanse dito? Bakit doon balanse? Bakit horizontally balanse pero vertically hindi balanse? So maghahanap ka ngayon. Tapos pagka pagod ka na, kung minsan gusto mong sabihin, pwede bang bayaran ko na lang yung 2 piso? Huwag na akong maghanap. Dahil nahihilo ka na. Masakit na yung mata ko. Pwede bang bayaran ko na lang yun? Hindi pwede. Dapat Sa pakita mo. accounting Opo. talagang zero balance. Hindi pwedeng kung hindi mo makita, may difference na 2 pesos, talagang hahanapin mo. Saan ka nagkamali ng addition? Vertically, horizontally? Opo. So, yan. No, and then, of course, you should be happy sa trabaho mo. No, you accomplished a lot. And then, sabi mo kanina, nabanggit mo, mahalin mo yung trabaho. Opo. Yun. And then, of course, obedience. Lalo na kung yung trabaho po natin, yun ang pinaka bread and butter mo, kaya mamahalin mo po talaga siya. So, yan. Eto. Sige, pag may ano ka pa? Opo, meron po ako. Sabi po ni Saint Ignatius of Loyola, sabi niya, prayer for generosity suggests our task is to give and not to count the cost, to fight and not to heed the wounds, to toil and not to seek for rest, to labor not to ask for the reward, save that knowing that we do God's will. Ayun po. Siguro magandang guiding guiding principle sa pagtatrabaho, sa paggawa po natin ng duty. Yung duty po, kahit sa bahay po natin, may kanya-kanyang duty din po tayo, di po ba? Bilang isang anak, ina, kapatid. Kaya gawin po nating mabuti yung task. Kasi nabanggit po kasi dito yung task, sabi niya. Gawin daw ng mabuti. Ayun po. Sige. Pag-usapan lang natin sandali yung santo natin ngayon, no? Malapit na yung oras. Isang pope, tsaka doctor of the church, Saint Leo the Great. Yan, year 461. So, batang-bata pa po yung Santa Iglesia nung naging pope po siya, no? Maging pope po. Italian siya, no? Tuscany, Italy. Doon siya pinanganak. Pero, Roman educated siya. At saka pati yung mentality niya, kahit Italiano siya, yung education niya, tsaka yung mentality niya, Roman. Sa Rome, siguro. Trabaho, ay nag-aral, sa pagiging pope, no, sa pontificate niyang as Leo, dinefend niya yung doctrine ng incarnation, no, through the Council of Chalcedon, sabi nga. Yung doctrine ng incarnation, yung 'di ba yung si Mama Mary naglihi, naging tao si Jesus. Siguro palagay ko nung panahon niya madaming nagko-question doon, marami. Kaya dinepensa niya yung doctrine ng 'yon.
Oh. And then, pinasok niya yung iba't ibang field, various fields. Liturgy, politics, preaching, and writing. Talagang matalino. Opo, Kaya magaling naging siya. Doctor Mm-mm. of the Church. Mm-mm. Talagang, isa siya sa most influential personage ng 5th century. Tagal na, 5th century. Sige. Okay, may singit muna Opo, may natin habol yung- po tayo na isa pa pong text galing Oo. kay 1613. Follow up Mhm. po. Tunay nga pong ibang-iba ang patakaran ng Panginoon kaysa sa tao. Sa atin, may overtime pay, Oo. may bonus, may incentive pay, Mm-mm. etc. Sa Panginoon, plain services Mm-mm. is enough. Mm-mm. O, totoo po yun. Oo, totoo yun. Iba kasi pag talagang nagtatrabaho ka lang sa isang kumpanya, pero iba naman pagka nagtatrabaho ka para sa Panginoon. Ang reward po natin yung eternal life. Oo. Yun. Mm. Although yung nagtatrabaho sa kumpanya, basta isa siyang Kristiyanong empleyado, ginagawa niya ng tama yung trabaho niya, okay din yun. Opo. Parang Mm-mm. pagsiserve din yun. Sabi nga nung minsan may speaker, sabi niya, hindi lang kayong mga nagtatrabaho sa simbahan ng akala nyo dire-diretso sa langit, sabi niya. Kahit ang isang hindi mo nakikitang nagwawalis sa simbahan, as long as for example, he's a Christian laborer, Opo. he's a Christian teacher, a Christian engineer, a Christian architect, a Christian doctor, parang nagsiserve na rin yun, Opo. sabi niya. Kasi, kung halimbawa, ang isang pasyente nakikita ka, isang Kristiyanong doktor ka, then you are serving the Lord at yung kapwa mo. Opo, di po sabi palagi niya. sinasabi ni Cardinal Tagle na dalhin daw po natin si Jesus kung saan tayo. Dalhin siya sa Oo. palengke, Oo, kung kung saan ano yung yung negosyo mo, profession mo. Opo. Mm-mm. Di ba mayroon pong book ganun si Mm-mm. si Archbishop, Mm-mm. hindi sa Lingayen, nakalimutan ko na. Si Socrates. Opo, meron siya. Archbishop Soc Villegas. Jesus in the street, sa street, sabi niya po. Oo. Ang ganda po nun. CBCP president yan. Mm-mm. Oo. Napakabanal nung na yun. Dati siyang kasama namin sa chairman ng catechesis buong Opo. Pilipinas. Pero Mm-mm. ngayon CBCP president na. Ayan po, no. So, okay. So, wala nang Meron text. pa pong Sige, text tayo sige. galing po kay Edwin Escanan. Okay. I pray that the Lord who gives peace will always bless you with peace. Oh. May the Lord be with all of you too. Mm-mm. Thessalonians chapter 3 verse 16. Good evening to all of us. God bless po. Thank you po. Okay. Sige. Sige po, tuloy-tuloy pa yung kay Saint Leo the Great, no? Sabi nga, yung three aspects ng personality ni Saint Leo the Great. First, sabi nga, no, yung opening prayer na Thou art Peter, no? May text doon on which Pope Leo frequently commented in his discourses. Sabi niya, we ask God, never allow the power of hell to prevail against your church, founded on the rock of the Apostle Peter. So, yun ang sinabi ni Saint. Talagang, siya, no? Theologian, Opo. na, dun lang sa mga sinasabi niyang ganyan, kitang-kita mo ng pagiging doctor of the church niya, no? And then, Pope Leo, dinevelop niya yung theology of the primacy of the Pope and defended the continuity between the Pontiff and Saint Peter. Ayan. Theology ng, ito yung parang yung yung primacy ng isang Pope. Tayong mga Katoliko, tayo lang ang may ganyan yung Opo. buong mundo nire-recognize natin ang isang Vicar of Christ na isang Papa. Opo. Sa iba, walang ganyan. Wala silang hierarchy. Meron pa ngang, hindi ko alam kung Pentecostal yon na minsan may narinig ako sa radyo na parang gusto niya lahat ang doktrina natin na Katoliko, Opo. except
hindi daw niya matanggap na may Pope tayo. Na nabasa ko 'yon. Bakit daw po? Yun nga siguro iba yung ano niya, pero yun ang kakaiba nating mga Katoliko no, tinatanggap natin. Kaya po sinasabi nila we're only an institution because of the hierarchy. Importante po yun, alam nga naman saan ka galing. Alam nga naman kabuti ka. Sumulpot ka na. Di po ba? At saka kailangan talaga may nagli-lead sa akin Opo. Kahit nasa school na lang. Kahit sa pamilya na lang po, di ba? Sa pamilya. Dapat may nagli-lead. O halimbawa, isang grade 1 class. O pag walang teacher yan, walang magli-lead ano sa palagay mo ang mangyayari? Kakagulo na sila. Takbuhan sa loob ng classroom, baka batuhan pa ng eraser. Hindi po ba kahit grade 1 lang, nagka-election sila ng officer, may president, di po ba? Sergeant at arms. Kailangan may mag-lead. Opo. Yun ang kakaiba sa ating Katoliko. May Pope na mag-lead, na nagli-lead sa atin. No? So, ito nga po si Pope Leo the Great. Isa ito sa mga ginawa niyang yung theology of the primacy of the Pope. Yan. And then, meron pa siyang quotation from the sermon preached by Pope Leo sa anniversary ng kanyang episcopal ordination. Ito po yung awareness ng being a successor of Saint Peter, sabi niya. Sharing in this office, sabi niya, ni Pope Leo, my dear brethren, we have solid ground for rejoicing. Yan. Yet, there will be more genuine and excellent reason for joy if you do not dwell on the thought of our unworthiness. Yan. Kaya pasalamat po tayo kay Saint Peter kahit ganyan siya. Di po ba? Na-convert. Isa pang dinepensa niya yung mga mahihina, the weak and the persecuted. Yan, dinepensa din niya, no? And then, dinepensa niya yung church against heresy. And then, isa pa, para sa kanya, ginaguide ang simbahan, growing in freedom, and then continue in loyalty sa faith. Yan. Ayan po ang santo natin ngayong araw na to, Saint Leo the Great. Defender siya ng incarnation, promoter ng church unity. Iyan po. May text pa po tayo, galing kay Mig, sabi niya. Si Pope din po ang naglabas ng Rerum Novarum. Novarum. Opo, Condition of Labor. May 1891. Salamat si Migs po to. Uy, Migs, nagre-research ka pala. Oo, talagang sige pa, mag-research ka pa dyan. Napakabata pa ni Migs, pero talagang interesado sa faith natin. Niya, opo. Interesadong makapag-aral. Salamat, Migs. Sana lahat ng kabataan ganyan, Opo. Imbis na kung anong ginagawang standby, pero siya nagbabasa. Baka darating siya bukas, co-host ko siya bukas. Yan. Ayan. Migs, maghanda ka bukas. Yan. Mag-ready ka. Yung mga sharings mo. Okay, may tayo dito, yung closing prayer for Pope Leo the Great. God, our Father, you will never allow the power of hell to prevail against your church, founded on the rock of the Apostle Peter. Let the prayers of Pope Leo the Great keep us faithful to your truth and secure in your peace. Amen. Amen. Ayan. Okay, baka may mga announcements ka? Ano po, tawag dito, yung mga nakikinig po sa parokya namin kasi walang pari ngayon, kaya may dry mass po. Ay, dry mass bang tawag doon? Bible service? Yung mga 30 minutes lang po yun. no? Opo. Kaya nakikinig sila lahat po ng parokya ng Immaculate Conception gawa-gawa. Lalong-lalo na po sina Sister Lydia, Sister Linda, si Mampe, ayan, si Tita Dang, si Mami Beth, si Ate Ann. Si Dang, ayan, nakikinig. Si Ami, happy birthday bukas. Ayan po. Birthday. Si Ami Cruz. Opo, birthday niya. Nag-aral siya Opo. dito.
sa pag-Saturday Opo, nandyan siya. yan. Tsaka ito po, mag-asawa si Sister Linda, tsaka si Kuya Rola nakikinig po from Basilio. Taga San Basilio po sila. Dila-dila. Ayan, thank you po. Okay. Sige, ulitin ko lang ng konti yung announcement ko kahapon. Ang ACBA, Archdiocesan Commission on Bible Apostolate Office, open na po siya dito sa second floor natin, no? Hopefully may mga mag-o-office na alternate yung mga mag-o-office. At kung gusto po ninyong sumali, kung may nararamdaman kayong you love the Word of God, no, and you love to reflect on the Word of God, at gusto po ninyong makipagtrabaho para sa Panginoon by means of Bible Apostolate, magpalista lang po kayo dito sa office, dito sa second floor, room 203 ng ASF building, no? Naghanap po kami ng mga members ng ACBA. Meron pong i-fill up na biodata dito sa office, and then later on po mag-issue kami ng mga IDs sa mga bagong members ng ACBA. Ulitin ko po, Archdiocesan Commission on Bible Apostolate. And then of course, January 30, we are already planning the activities for that Bible Week, no? Magaganap sa Bulaon Resettlement, sa parish po ng ating birthday. Yung ginrit ko, hindi, ordination. Yung ginrit ko po kanina, si Father Jess. Siya po ang Archdiocesan Director ng Bible Apostolate. So, gagawin po natin yung malaking activity sa January 30 sa parokya niya. There will be parade and motorcade. So, magpalista na po kayo sa Biblical Apostolate para po makapagtrabaho tayo ng gusto. Opo. No, sharing the Word of God sa ating kapwa. Text lang po kayo. Ibibigay ko po yung number ko para yung gustong mag-member. 0920-945-2475. 0920-945-2475. And then available din po sa office yung donated na Bible, 50 pesos lang po, MTBO Bible. Actually po 150 yon. Pero na dinodonate ng mga mayayaman yung 100 pesos, so 50 pesos na lang po. Kung wala pang Bible sa bahay ninyo, pwede po kayong bumili dito po sa ACBA office. Okay. Ay, Tita Song, gigreet ko na Nancy sa baba, sa ating cafeteria. Sige. Hello, Laylay! Sabi niya, greet ko daw siya. Si Weng, mami niya po, si Nancy, si Long, si Julina. Hello. Nanganak na po si Dangdang, no? Nanganak na po siya. Hindi, tinatanong ko po kung nanganak na. Hindi pa yata. Hindi pa. Pero wala po siya, no? Wala. Hello. Nakabakasyon na. Opo. Okay. Sige, paalam na. Bye-bye. Thank you for listening. Yung pong trabahong ginagawa natin, lagyan natin ng maraming pagmamahal para hindi po tayo mapagod at magsawang magtrabaho sa Diyos. Sige po, good night and God bless. Sige po, sana po marami tayong natutunan sa gospel natin ngayon. It's all about working for a company, working for God. Kahit anuman po tayo doon, no? Sana po magiging Christian worker tayo. Ito po, Sister Zon Kayana, nagpapaalam na po sa programang Barkadahan kay Kristo. Hanggang bukas po. Good night po, goodbye, and God bless. Pinagharap ako sa